All right. Good morning. English ba or Tagalog? Tagalog. Andito pa tayo. Kasama po natin ngayon si senatorial candidate Mark Gamboa. Maraming salamat, sir, for joining us. At si Lord Tornaga, Ronald Llamas. Salamat, sir, for joining us. Ako naman po si Sure. Bitag, 20 years in journalism. Ayan tayo May eh. article ka pa about Trump, Digong, and fascism. Oo, medyo good morning. Good morning. Sabi ni Jokoy daw, yung accent daw ni Ben Tulfo, hindi daw California, US. Ano daw 'yun? Elvis Presley daw. Good morning. Good morning. 20 years in journalism. Sir Ronald, ano alam mo yung sa mga ganun. ano naman yung billboard ni Erwin? Ay, Ano? meron ba siya? There. There. Ano yun eh? There. Derma Clinic. There. Derma Clinic ba 'yon? Oo. Akala ko yun yung kanyang political ad. Kaya pala sabi ko, Oo, hindi eh. So may pinapromote yun na ano. sabi Kung ko di ako ano yun? nagkakamali, I think his wife or basta yung Ah, may-ari ng mga clinics na yun. hmm. Sabi ko Ang ano So yun? parang ginawa pinakagusto ko siyang pa rin. endorser. Ang pinakagusto Ano pa rin klaseng yung ad billboard yun? yung Mark. Hindi ko napalitan na ba yung Abalos kalaban kriminal. Napalitan Oo, na, binago napalitan na. na nila. Napalitan na. Ang litang O Ikaw, ginawa daw. nilang ikaw samahan Mark, natin sa Kalaban, Senado. kalaban kriminal, Abalos, di ba? ikaw Mark, anong ad mo? Anong call mo? Ano Ano yung aking ano yung aking ang campaign peg pinaka-tagline? mo? Oo, Oh. hindi abangan nila ilalunch ko this month. Iano natin. Magka-catchphrase ka na, Okay. magka-catchphrase ka na. Oo. Mm. O Ronald, Yung mga catchphrase. Hindi, pero ang pinaka-main na catchphrase ko, baguhin natin ang politika ng Pilipinas. So yun ang pinaka-main na parang haba. Paano man? Paano man? Ano na? Let's get real, something Parang like that. kayo Ba na, bumper sticker? parang manifesto. Parang manifesto ni Richard Aydarian yun. Parang Karl Marx. hindi, Parang more on ano din electoral workers of the reform world mga unite, kasi mga ganun. Oo. Okay. Sir Ronald, baka mamaya may mahanap tayo. Imbitahin natin si Herman, 'di ba? Si Herman, baka pwede tumulong kay Mark na medyo litan natin ng konti. Parang Kaya-kaya ni kalaban kriminal, ganun. Dalawa lang. Kaya-kaya ni Mark yan. Kalaban kriminal. Nakita ko pa rin yun sa digital billboard, pero natanggal na daw yata yung real version niya. Kamusta ka, Lord Tornaga? We prayed for you a lot. Ang dami na yung prayers niya. Oh, Tapos, headline kami. Banner headline kami kanina, ha? Akbayan, ha? uy, Yung kamusta naman? first bill. First bill na pinail ni Percy. The Kian de los Santos bill. Oo. no? Kaya nga nakita mo yung article ko, yung front Ah. page ng sa back-to-back Oh, tayo. ikaw yung nasa taas nun eh. Ako Ikaw yung yung nasa taas. fascist. Ako No, yung ikaw yung fascist. fascist, no? Tapos kami yung anti-fascist, no? The ano Kian ano de po los yung laman ng Kian de los Santos bill? Basically yung anti-EJK. Basically yon, no? Ah, Yung bibigay ano mo ng yung boses yung mga biktima, ganun ba? Yung mga biktima para magsalita. yes, yes. Yes, no. Protection. Protection sa mga pamilya, kaibigan ng mga victims, etc. etc. That is for the victims ng last administration to protect them para sa ano nila, Yes. sa protection nila ganun. Hindi lang for the future. For the future din. No? Oh. Yun ang purpose nung paano? Yun yung future, yun yung mas proactive kasi ang bill eh. Di ba? Para hindi na maulit-ulit yung mga ganyan. Yung mga nangyari nung kay Digong. Yes. Parang si Kian yung magiging icon nung bill. Ano, napaka compelling nung kinakaladkad siya ng pulis, di ba? Tapos nagsasalita siya, pauwiin niyo na po ako, tatapusin ko pa homework ko. No, yung ganun ba? Oo, grabe. Very compelling eh. Speaking of that, Sir Ronald, we didn't have the chance of being joined by you last week. Hindi ka pa rin masyadong nag-recover kaya hindi tayo ganang katagal as usual now. But Sir Ronald, Tuloy ba kayo ni Mark? Natuloy kayo? Natuloy kayo hindi last rin. week? Si Kristan na lang at saka si Justice Carpio nakausap ko. For Justice Carpio, clear na nag-self-incriminate talaga si
Duterte. At of course, si Senator Trillanes also has forwarded that. Ikaw, Sir Ronald, do you think there was enough of mistake by Digong? Kasi sabi ko nga precisely because he's gonna be surrounded by factotum and enablers and cheering squad, magkakalat yan si Digong. He's gonna spill the beans. Do you think there was enough beans spilled? Well, ang kaibahan lang naman, hindi naman bago yung kanyang mga sinabi. Ang kaibahan lang, under oath siya. Di ba? But for Digong, he doesn't care. He doesn't care. Unless kasuhan siya rito. Yung sa ICC, wala na siyang pakialam doon eh. Halos tapos na naman yung ICC eh. Dahil yung coverage naman ng ICC case hanggang 2018 eh. No? Kung meron mang siyang sinabi under oath dito, pandagdag na lang yon. It's like icing on the cake to justify yung coverage ng EJK. Basically, yung first year niya as president at saka yung kanyang as mayor ng Davao. Yun yung ICC case. No? So kung merong may dadagdag, katulad nitong Senate hearing, I'm not sure if it will be defining. Dahil halos tapos na yung kaso. At saka syempre, may time frame yung kaso eh. May time frame eh. Nang habang tayo ay membro pa ng ICC. After nun, baka hindi ko sure kung ano yung relevance ng mga, ang tawag nila hindi evidence eh. Ang tawag nila communication. Yeah, but Yeah. I mean, if he admitted that he relied on death squads and that there was this essential Laban setup, that very much falls within the before 2019 na effective yung pagkaalis natin. Ikaw, Mark, kasi you keep on hearing from DDS camp na keep on saying na eto na, rockstar na si Digong, pinahiya niya si tapos si Panelo pa sabi niya, dahil lawyer, abogado si Digong kahit pasangawa, ay napaya daw si Riza Ontiveros. Ano tingin mo dyan, Mark? In terms of optics, you think Digong did good enough or sa surface lang good but actually it's not sustainable or actually self-defeating? Gusto ko lang din sabihin nga na panay tira si Digong kay Senator Risa na hindi ka naman abogado, ako abogado, pero abogado nga sila. Pero wala naman silang paki sa due process, wala silang paki sa pagsunod sa batas. Diba? Para saan pa yung pagiging abogado nila kung sila mismo yung nagbe-break sa mga batas na pasangawa na dapat abogado, di man lang first rate or bar top notcher or anything. Like, kung magyabang ka, next year medyo may kwenta kong lawyer. Ano yung napanalo ni Digong as a... kung galing kasi kay Panelo, siya yung hari ng mga psychopaths eh. So, asahan mo yun. Wait. Hindi ako Join the chat room. Excuse me, Sir Ronald. Excuse me. May nag-umalma. Biglang may nagsimad sa chat room. Harry R. Ano daw? Sino daw ang Harry ng mga... Psychopaths. Singit lang. Alam mo naman tayo, pasingit-singit. Pero, Marga, tell me also, sa tingin ko, yun yung nagigigil talaga si Panelo kasi siya na yung ako na magpaprotect kay Tatay Digong, wala na si Harry. I am the man. Parang ganun dating, di ba, Ronald, Mark? Ginalingan niya yung speech niya. Napakapangit ng kanyang speech. Napaka-boring. Sana man lang disruptive yung kanyang speech. Wala Wakabo yung kanyang speech. Saka kay Belgica. Yung kanyo, dati yung konsel sa Maynila, Mark. Anti-corruption charot, di ba? Walang kakwenta-kwenta yung... Iba pa rin talaga si Say what you want about kay Tatay Harry. Colorful at magaling magpaikot-ikot ng mga pero yung pagharap ni Tatay Digong doon sa hearing. Yung unang impact, parang yung mga fans niya, siguro parang na-miss siya siguro kasi ang tagal niyang nawala Kaso yun nga, tuloy-tuloy siya ng pagsasalita, tuloy-tuloy siya ng sinasabi. Puro incriminating yung mga kanyang sinasabi. Maaring para sa kanilang base, nakaka-energize yung ganyang Pero yung mga paggamit niya, death squad na ganyan, kumbaga yung sound bites na yun, magagamit over and over. Encourage the criminals to use violence. I mean, that's essentially you're setting them up. Kaya siguro isa-isa niya yung mga pulis. Isa-isa niya yung pulis. Lahat ito mga death squad. Pero naabot kasi niya yung two objectives niya. Una ay to rally his troops. At least what remains of them. Dahil marami na yung nawala rin lalo na sa mga politicians. To rile them up. Yung ikalawa, i-reprise yung kanyang narrative. Yung 2016 narrative niya. Na sinet ni Robin Hood Padilla at saka ni Bongo yung template. Tawag ko brochure.
brochure for 2016. Yung nakakapaglakad na mga tao sa kalsada, kahit gabi, kahit umaga, no, na wala na yung mga nakahubad, na mga tambay, no? Di ba? Yan yung eksaktong sinabi niya noong 2016 campaign. Noong 2017, nung first year ng EJK, ng Tokhang. Tapos inulit na naman niya yung 3-year-old na ginahasa at pinatay ng tsuhin. No, yan din yung dati na 2016, 2017. So, nireprise niya yung narrative. Talking Ibig points sabihin, nila. gusto niyang buhayin yung popular support niya, lalo na sa mga OFW. No? So, okay na yun. Okay na yung dalawang objective. Kaso, hindi pa rin niya maiwasan na maging digong. Hindi pa rin niya maiwasan yung kanyang pagiging Duterte hubris. Di ba? So, ayun, nag-grumbling na naman siya, umabot na naman siya kung saan-saan. And in spite nung incompetence nung committee chair, ay naprovoke ni Risa, si Digong, na lalong umalagwa, lalong umamin, na ang claim ni Coco ay bahagi ng kanyang legal strategy. No? Napasalitain si Digong para ibaon niya yung kanyang sarili. So nalagyan pa ngayon ng framework ni Coco yung kanyang incompetence, 'di ba? Pero ang malinaw May naman, brochure din no? siya, Ronald. May brochure. Oo, may brochure din siya. Problema, gulpi siya eh. All over the place, 'di ba? Gulpi siya eh. Oo. No? Mata lang yung walang lamat eh, 'di ba? At kita-kita naman na yung unintended consequence na pag-amin ni Digong ay hindi dahil sa kanya, dahil kay Risa. In fairness kay lone opposition senator, no? Siya talaga yung nag-engage. Siya talaga yung nagsabi na walang murahan dito. Siya yung nag-defend sa institusyon ng Senado. Sanctity of And he's not even in the majority. He's not even administration. 'Di ba? Habang yung mga admin, no, nakakahiya. 'Di ba? Wala, umiwas lahat. Lahat Mm. Dami umiwas. umiwas, di ba? Walang dumating halos. Ang dami hindi Oo, nag-attend. walang dumating. Oh, hindi, pero yung Parang may pro temp, takot pa rin eh. Jinggoy. Pro temp yun eh. Ibig sabihin, clearly, leadership ng Malacanang sa Senate. Pero sino kinatay niya? Si Laila. Di ba? Tapos sino-joke-joke pa niya si Digong. Di ba? Oh, tapos si Joel Villanueva. Hindi ko naintindihan kung ano sinabi. Naintindihan mo ba, Mark, yung sinabi ni Joel? Hindi din. Okay. Tapos Ano pala siya? si Cynthia Villar, sabi ni Cynthia Villar, "Uy, nagpatayo ako ng rehab." No? Another psychopath, no? May real estate project. Kanya-kanyang anuhan lang. Oo. Ang na-realize ko din, Tapos si Francis Tolentino, na nasa admin na raw. Sinet pa niya yung legal template ni Digong. 'Di ba? Sinet pa niya. No? Right against self-incrimination, right right para sa relevant dapat do sa hearing, yung pag-uusapan, etc. etc. So, tapos biglang nawala. ang realization ko, Sir Ronald, Richard, dun sa hearing na yon, parang wala talagang kaalyadong solid talaga si BBM sa Senado eh. Hindi katulad ni Digong, Walang nandyan si reliable. Robin, si Bongo, si Bato, kahit na anong mangyari, naka-ano sila kay Digong. Si BBM parang wala. Pag titignan mo yung bagong Pilipinas slate ngayon, parang lahat yon, hindi ko alam kung sino doon ang makikipagsasama kay BBM pag dikdikan na. Baka nga mas maganda pa kung loyalista ka, kung maka-Marcos ka, baka mas maganda pa nga ipasok mo sila Kiko at si Bam. At least alam mong kapag nagkaroon ng ganong nahiring ulit, alam mong sasamahan si Risa na to ask the hard questions dito sa mga Duterte. Pagdating kay Sara, pagdating kay Digong, wala na. Ang problema, atras na sila ang lahat. problema kasi, alam mo naman ang Senate, those are 24 separate republics. In this case, 23. Dahil wala na si Angara. Ang problema, yung Malacanang. Usually, pag may important Senate hearing, papatawag mo yung Ronald leadership. Llamas. May Ronald Llamas ka dapat. Tapos bibigyan mo ng marching orders or i-brief mo itong gusto ko, etc. etc. Or kung hindi man yung presidente, at least yung representative mo, 'di ba? Walang gumagawa noon eh. At this point, no, nag-inquire ako sa aking mga contacts, sabi nila wala. Ha? Anong inaasahan nyo na spontaneously itong mga senador neto ay kusang dedepensahan kayo? No?
For the love of Yeah. PBBM. For the love of country. Lalo na Ganon, ngayon no? na naghahanda na yung impeachment, inamin na ni Chua na hinahanda na yung impeachment, no? Oo. Kailangan magayos sila. Diba? Yeah, Kailangan but nila that was my point, Ronald, back then na yung sinasabi na you can rally around 16 senators to get it through. Sabi ko, malabo sa akin yan kasi marami dyan, mga pa-safe sila. Remember, we had that in Storycon before mo ako inaway kahapon. Inaway mo din ako 2 months ago, hindi ko makalimutan yun. Yung sabi ko, what is our assurance that you can rally 16 senators? Carrot and stick. That's your assurance. Carrot and stick. Pero And in the midterms, there's no stick. But who's gonna wield the carrot and stick? Wala siyang point man. Wala siyang yamas. Well, paggawa nila kay Richard Aydarian. In the midterm, you have enough carrots. No? You have enough carrots sa midterm. After the midterms, mababawasan na yan. Lalo na yung Nakita ko lang kamote, hindi carrots. Lalo na yung stick. Uy, masarap ang ako. Ha? Masarap ang sweet Kamote potato. on stick. Healthy. So, ayun, dapat magising yung Malacanang. This is not how you do it, di ba? This is not how you do it, no? Ikaw, Mark, where Yung kay Corona nun yung kay Corona nun, wala rin namang clear numbers yun Wala rin namang clear you have to numbers. mobilize it. You have to put it together. Kailangan ng divine intervention, no? Eventually, 3 senador lang ang naiwan. The Thor hammer should come down. Mark, were you surprised by? Sir Ronald, pinapahinga nga kita para hindi ka mapagod. Mark! Ikaw kasi pinoprovoke mo ako Kinagalit mo May pagka Joseph Biden ka talaga. Malapit naman na maging garbage yung mga voters. Kahapon, like, whoa. Mark, were you surprised by Leila De Lima? I think I was surprised that Senator De Lima I think she was caught off guard na siya pa yung inaway ng mga walang yang iba dyan. Na siya yung pang nilagay on the spot. I'll go back to Ronald on that kasi yung accusation ni Jinggoy, for instance, is, bakit ikaw? Di ba, Justice Secretary ka, Human Rights, Commission, wala kang ginagawa. I'll ask Ronald about that kasi you were in the same cabinet administration. But Mark, anong basa mo doon? Do you think that she was just surprised or maybe Leila De Lima should really be more the Leila De Lima of before na medyo hindi na pwede Mandela moment, mukhang back to bardagulan dapat ulit? Oo, baka kailangan mas bardagulan, mas palaban, and ibalik yung fierceness and yung that's why she got elected in the first place Kumbaga nung una siyang tumakbo for senator, so dapat siguro mabalik din yun para hindi umaabuso yung hindi siya parang ginaganon-ganon lang ng mga ibang mga tao doon. Pero ako lang yung ang na-realize ko lang din after dun sa kila Digong doon, yung mga sinabi niya, there's still a very large, hindi naman very large, there's still a large segment ng population natin who is attracted doon sa ganong klaseng salita, ganong klaseng rhetoric, ganong klaseng mga, baka dapat talaga yung admin mas diinan din yung kanilang mga ginagawang anti-drugs Baka yun talaga I think that's the best way to counter Digong Kasi kung soft approach kayo, ikukumpara ng mga taong may gusto dun sa hard approach, pwede naman kasing i-hard approach mo na sumusunod sa batas, na walang EJK, walang tokhang. Like, isa sa mga suggestion ko di ba, ilakihan yung budget ng PIDEA, yung PIDEA natin gawing parang sa US, yung DEA sa Amerika, di ba, yung mga malalaking armas, malalaking mga sasakyan. So, optics matters din, and of course, mas malaking budget din for PIDEA might also help, and maybe show the public na, yung ginagawa ni Digong, kaya din namin gawin, pero gagawin namin sa legal na paraan. Hindi yung kailangan pang magtokhang, kailangan pang mag-EJK just to solve the drug problem. Si Abalos, yung kalaban ng kriminal, di ba? Hindi ba dapat siya yung maging point person to say what they have been doing in the past 2 years? Na nahuli nila si Kibuloy, nahuli nila si ganito, ito yung ginawa nila. Shouldn't he be the spokesman? Ngayon, may Remulla ka pa. Na medyo... meron yung bida Nasa billboard naman ni Abalos Ngayon, ang nakikita lang kalaban at kriminal. Meron siyang programa yung bida na parang mag-i-immerse dun sa isang community, yung police, and kung titingnan mo yung data, yung numbers, maganda naman, may resulta naman, kaso hindi na ako communicate siguro sa tao enough Parang ang soft nga masyado Parang nanggaling ka sa hard approach, tapos biglang
bida, parang bida, wag magdroga, parang ang lambot masyado. So I think tignan nila ng mabuti to make it ano eh. Siguro itong bagong DILG, hindi ko alam kung kaya nitong si Secretary John Vic na mas diinan ng konti na pakita na more tough on crimes, tough on illegal drugs para at least yung mga tao hindi na kukumpara o hindi ano eh. Kung kaya hindi mo nahanapin si Digong eh. Kasi itong administration na to, hindi naman kailangan galing kay BBM, kahit nga doon sa mga secretary level, kila Marbil at doon sa ibang mga ano dyan, na to show that they are tough on crime, parang ginagawa ngayon sa Pogo, di ba? Yung mga illegal na mga Pogo, they're cracking down. Isang building sa Manila, tapos I think sa Bataan, nung isang araw. So they need to show more of that na they are tough on crime and mas safe. Kumbaga, mas effective yung ginagawa nila at hindi Di mo ba kay kailangan BBM nun, mag-resort di sa ba mga ano. But ito yung problem, di ba? Naalala mo, Mark, nung may drug bust daw na malaki. Remember, there was a drug bust earlier, tapos si BBM pa nag-speech. Tapos pinagtawanan lang siya ng mga DDS na, we, pulvoronik ka lang eh, mga ganun. Tapos ginawan pa nilang kwento yung facial expression ng mga nasa likod. Like, it's not like kulang na efforts, pero parang every time na may effort, medyo pinagtawanan lang ng mga DDS. Hindi kaya damn if you do, damn if you don't ang in a sense like the other side is so convinced against you na there's no point na you engage them on that issue. At baka mamaya kung saan pa mapunta yung issue na yun, baka ma-expose pa yung mga EJK na ongoing. Oh, hindi wala kang na magagawa dun sa mga diehards eh. Pero yung mga meron kasing nasa middle na gusto yung Mga medium drug war. voters. Oo eh. Alam naman siguro nila na medyo may illegal na ginagawa pero walang alternative na parang hard approach. Siguro offer them a hard approach. Kung di man si BBM kasi nga wala sa karakter ni BBM eh. Siguro doon napapasok yung mga bata niya, yung secretary niya at yung mga ibang mga tao sa administration niya. Ikaw, Sir Ronald, what do you think is the I don't know, solution stopgap measure ganun? Kasi tama naman si Mark na to a certain degree nag-resonate pa rin yung the Digong narrative. In fact, towards the end, di ba, ayaw tapusin ni Digong yung speech niya para he overtalks pa sila Bato, pinahamak pa niya nga si Bato at saka yung iba. But he keeps on saying yung mga kapulisan, I am with you, I protected you, I'm on your side. Parang ginamit pa niyang platform to rally the police around him. What should the BBM administration do to make sure na Digong doesn't play that narrative or that propaganda game? Maraming mga gaps dun sa hearing. Unang-una, walang nagtanong, did the anti-drug campaign succeed? Ikalawa, the Las Cañas framework na meron silang video ni Las Cañas, hindi pinalabas. I-reiterate lang ni Las Cañas na pinatay namin yung mga drug lords at saka yung mga pusher para palitan ng aming sariling drug lords at ng aming sariling pusher. At yun yung Michael Yang strategy. Yun yung Davao model. Pinatay nila yung mga drug lords at saka pusher para palitan ng sarili nila. Fast forward, may kaso ngayon si Michael Yang tungkol sa drug bust sa Mexico, Pampanga. The Presidential Advisor for Economic Affairs was involved with drugs. Kasama rin yan dun sa Guban testimony sa Quad na lumabas. So yun yung hindi na belabor during the Senate hearing. The elephant in the room, the Las Cañas testimony, the Matobato Asierto testimony. Hindi nga naimbitahan si Asierto dun sa Senate hearing. Ang inimbitahan si Panelo at saka si Belgica, no? Na wala namang sinabi. So, yun yung isang problema. Walang coordination yung mga forces of light. Ang may coordination, yung forces ng kadiliman at kasamaan. Nandun sila lahat sa gallery. No? Nandun si Badoy sa gallery. Nandun si Trixie Angeles sa gallery. Nandun yung mga pinapasok ni Gibo, ni Bato, ni Bongo, ni Robin Hood Padilla, na mga DDS. Nasa gallery lahat. Cheering. Tapos walang tao sa gallery, yung mga anti-Duterte, yung mga anti-Tokhang, anti-EJK. So there was no O yung mga coordination, biktima. no strategizing, no? Diyan. Yung meron sila was the video of Las Cañas. Hindi pa na ipalabas. Dahil ang galing-galing nung chair ng committee, no? So ang daming ganyan na inaasahan ko lalabas.
no? Yung sinasabi ni Ping na itong strategy ni Digong ay demand side. Pinapatay yung user rather than ang sarhan mo yung supply side. The source of drugs sa Bucor, sa customs, yun. Yun yung dapat mong solusyonan. Kahit patayin mo, ubusin mo ang mga addict, it won't solve the drug problem because the problem is supply side. No? Yun yung mga hindi na pag-usapan doon dahil napakagaling ng iyong Kaya nga, chairman. kasi napakagaling yung chair. Oh, Sigurado niya na hindi di marinig ba? yung kabila at all. Na it's Di a ba? Digong show. It was Digong show. Yeah, I sabi nga think it's the ni Ping presidency. Lacson, it was a Digong invasion. At makikita mo, yung organize ay yung mga DDS sa Senado at yung mga DDS sa gallery. At yung mga administration senators na naging sycophants ni Digong. Lang dati kay Digong tapos nag-sycophant sa kabila and then dumating si Digong bumaliktad ulit. Parang I think it's more like ganyan ang nangyari. Yes. Ex-Digong, balik Digong, balik buhay. Ikaw, Mark, go back to this before we go to Sara, the other Duterte, and the whole impeachment issue which Ronald mentioned a while ago. Ikaw, Mark, hindi ka ba nagtaka? I mean, it's sobrang predictable naman ang gagawin nila, eh, 'di ba? You already know the Pentium 4, Pentium 1, iPhone 2 software ng mga DDS. It's not like it's something genius or out of this world. But for some reason, parang kulang yung ammunition ng kabila. Is it because they underestimated Digong thinking, wala na, laos na yan, ulyanin na yan, parang ganun yung... Do you think there was an underestimation of Digong? And or it was more like, let him have this show and magkalat siya and all of that and everyone knows it's a joke. This is a circus. Pero ano kasi, kung titingnan mo yung sa Congress, ganun din eh. Every time merong darating na Duterte, yung sa Congress nga, si Sara pa lang yun eh. Si Sara, nowhere near kasing galing ni Digong pagdating sa mga theatrics and all that. Kay Sara pa lang, tumitiklop na sila. Dito naman sa Senado, hindi ko nga maintindihan, parang wala ang kaalyado talaga si BBM. Wala talagang maaasahan talaga dyan. Hindi nila kinausap, hindi nila pinagandaan. O kaya lumalabas tuloy, si Digong yung lalabas dyan. Uh, Ewan ko eh kung hindi nila ba't hindi nila napagplanuhan ng mabuti yung or na caught off guard sila. O akala nila Amateur hindi night. darating. Amateur night. O akala nila hindi darating. Tatlong Ganun, taon diba? na natin sinasabing amateur night yan, 2022 pa, parang wala bang learning curve itong admin wala bang learning curve, di ba nagpalit nga sila ng PCO secretary. I mean, you would imagine